Love Begins After Divorce. Written by Rod Celta. Edited by Amihan. Pagkatapos mabisita ang crime scene sa isang hotel sa Pasay City, ay bumalik si Mariel sa police station. Sinalubong naman siya ng lalaking pulis. Detective, dumating na po ang lawyer ni Mr. Santiago. Batid ng lalaki. Inabot nito sa kanya ang itim na folder. Nasaan siya? Tanong niya. Nasa interrogation room na po siya. Okay, I'll go there. Binuklat ni Mariel ang folder na naglalaman ng detalye tungkol sa kaso ng namatay na aktres. Patungo siya sa interrogation room. Sa edad na 29 ay nakapasa siya bilang police detective. Pagdating niya sa interrogation room, ay nasorpresa siya nang makita ang pamilyar na lalaking kasama at katabi ng suspect. Nakasuot ito ng itim na suit. Ito lang naman ang dati niyang asawa, si Oliver Lopez. Ikinalma niya ang sarili. Good afternoon. Bati niya. Lumuklok siya sa silyang katapat ng lalaking suspect. Oliver? Nautal pa niyang sambit habang walang korap na nakatitig dito. Napatayo ang lalaki. Bakas din sa mukha ang pagkamangha. Mariel? Why are you here? Bulalas nito. Sinuyod pa siya ng tingin. Hindi siya naka-uniforme at tanging itim na coat at slacks lamang ang suot niya. I'm a newly appointed police detective here. Anya. Nanlaki pa ang mga mata ng lalaki. Really? I'm not updated. Pilya siyang humiti. Kailangan bang maging updated ka sa ganap sa buhay ko? May sarkasmo niyang saad. I didn't expect you will become a policewoman. Detective pa talaga. Am I too lame to have this promising career? No, I'm just surprised, at the same time impressed. Sinuyod din niya ng tingin ng dating asawa. Ito na marahil ang abogado ng suspect. Noong nasa US sila, nag-aaral na ito sa law school. So you're Mr. Santiago's lawyer, right? Anya pagkawan. Yes, and sorry I didn't make it yesterday. May hearing kasi ako. It's okay. Let's proceed to the interrogation. May mga katanungan lang ako na kailangan masagot ng suspect. Okay, let's proceed. Umupo na rin sila at nagsimula sa masusing interogasyon. Mailap sa pagsagot ng ibang katanungan ng suspect at si Oliver ang lagi sumasalo. Pagkatapos ng halos isang oras na interogasyon ay pinalaya muna ang akusado habang patuloy ang investigasyon. Bantay sarado ito ng mga pulis at hindi pinapayagang umalis ng bahay, lalo na ng bansa. Sinundan si Mariel ni Oliver sa kanyang opisina. Your lack of evidence to proceed for the trial, Mariel. Protesta ni Oliver. May nalikom na kaming mga ebidensya, attorney. Formal niyang sagot. Na-review na rin namin ang CCTV footage sa bahay ng biktima. At si Mr. Santiago ang huling taong nakausap ng biktima bago ito namatay. Ayon sa abogado ng biktima, pinagbawalan ng suspect na makalapit sa aktres pagkatapos ng annulment dahil may threat na tong natanggap. Depensa niya. Pero sabi ng kliyente ko, nagpunta siya sa bahay ng ex-wife niya dahil tumawag to. May pinapipirmahang papeles. Sa labas ng mayroong active CCTV camera, kaya walang makapagsasabi kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay. Pero malinaw na hindi aksidente ang pagkamatay ng biktima. Nahulog siya sa hagdan, pero hindi lang pagdurugo sa utak ang sanhi ng kamatayan niya. We found a fatal chemical content in her stomach during the autopsy, meaning she was drugged. Nakausap niyo na ba ang katulong na kasama sa bahay ng biktima? Tanong ni Oliver. Nakatitig lang ito sa magandang mukha ng dating asawa. Medyo naiilang naman si Mariel, pero kailangan niyang magpakapormal. Yes, attorney. At sabi nila, nakasama pa ng biktima na nag-lunch ang suspect. Isang oras pagkatapos ng lunch, uminom sila ng wine sa study room ng second floor. 30 minutes ang nakalipas nang umalis si Mr. Santiago. Natagpuan ng katulong ang aktres na nakahandusay sa paanan ng hagdan. Dead on arrival siya sa ospital. Napahilot sa sentido si Oliver. Based on my client's medical history, he's diagnosed with depression. Sabi rin niya, mas malala ang depression ng dating asawa niya. We need the psychiatrist's cooperation during the trial. I already talked to the victim's psychiatrist. Sabi pala ng suspect, na pag-usapan nila ng dating asawa niya ang tungkol sa prenuptial agreement at nagkaroon sila ng argumento. Yes, pero naayos na nila ang problema.
At ang hinahabol na lang ng kliyente ko ay yung joint assets na nabuo nila during their marriage. Napatitig si Mariel sa dating asawa. Minsan din silang nagkagulo noon dahil sa prenuptial agreement. Nagiging problema talaga minsan ng prenuptial agreement sa mag-asawa. Natrauma na ako sa ganyan. Sabi niya. Parente siyang umupo at binuklat ang itim na folder na nasa mesa. Are you referring to our marriage, Mariel? Usig naman ni Oliver. Yes, but it's not a big deal. Wala namang special sa kasal natin dahil sa pilitan. Pinakasal tayo ng lola mo dahil sa konserbatibong reputasyon ng pamilya niyo. May hinampo pa rin siya dahil sa loob ng 1 taong kasal nila ni Oliver noon ay hindi siya itinuring na manugang ng parents nito. I can't blame my parents, Mariel. Masyado kasing mataas ang expectations nila sa akin. Kasalanan ko naman yun dahil sa pagiging pabaya ko. Ayaw ng parents ko na mahatian ka ng assets ko, kaya sila ang nagdesisyon para sa prenuptial agreement. Oo, kasi alam nila na wala akong maiaambag. Sino ba ako? Anak lang naman ako ng driver nyo, at iniisip nila na maghahabol ako sa yaman nyo. Wala lang akong choice noon. Nananahimik kasi ako sa kwarto, pero pinasok mo ko. Seryoso na ang usapan nang mahinang tumawa si Oliver. Pinukol niya ito ng mahayap na tingin. Sorry talaga, Mariel. Nahikayat kasi ako ng mga kaibigan ko na uminom ng alak noon kahit hindi ako sanay. Akala ko kwarto ko yung pinasok ko. Hindi ka naman nabuntis noon. Kung tutuusin, pwede kang tumanggi sa kasal, di ba? I know. Pero si Papa ang nakipagkasundo sa parents mo at hindi ako makapagdesisyon. At bakit naman natin yung pinag-uusapan? 10 taon na nakalipas. Nakapag-move on ako sa kasal na wala namang love. Ibinalik niya ang tingin sa papeles na binabasa. Yeah, it's been 10 years, but you left remarkable memories in my mind. Usal nito sa paos na tinig. Natigilan si Mariel pero hindi na nag-abalang tingnan ng kausap. Ngunit aminado siya na hindi pa rin nawaglit sa isip niya si Oliver, lalo't nag-iwan ito ng mahalagang souvenir sa buhay niya. Ang kanilang anak na hindi nito alam na nag-e-exist. Magkita na lang tayo sa trial court attorney. Ihanda mo na ang kliyente mo. Pagkuwan ay sabi na lang niya. Okay, pero baka pwedeng makuha ang contact number mo. Umarko ang kilay ni Mariel. Para saan? To keep in touch with you. Mahina siyang tumawa. Hindi ako nagbibigay ng contact information sa taong hindi related sa trabaho ko, attorney. But we're working together for the lawsuit, detective. Kaya ka lang naman narito upang depensahan ng kliyente mo, di ba? Wala yung kinalaman sa trabaho ko. But you can call our office anytime, you know? Ang trabaho ko lang ay resolbahin ng kaso at malikom ang ebidensya. I handle multiple cases every day at wala akong oras sa ibang bagay at... Fine. Hinihingi ko lang ang contact number mo at hindi ko kailangan ng litanya mo. Kung ayaw mo, then don't. Aalis na ako. Awat nito sa pagsasalita niya. Halata ang pagkainis. Tumalikod na ang lalaki nang habulin ni Mariel ng tingin. Napangiti siya. Ang laki na ng pinagbago ni Oliver. Nag-mature na at lalong gumwapo. 7:00 na ng gabi nakauwi ng bahay si Mariel, ngunit wala pa ang kanyang anak. Sinalubong na siya ni Roxanne. Ito ang pinsan niya na nag-aalaga sa 9 taong gulang niyang anak na lalaki. Nasaan si Omar, Roxanne? Tanong niya. Nabili niya ang kondo na yon noong nakaraang taon. Ay, nasa kapitbahay pa ate. Sinundo ko siya kanina kaso ayaw umuwi. Sino kapitbahay? Yung sa 3 unit mula rito, bandang kaliwa, yung malapit sa elevator. Teka, sino bang nakatira ron? Hindi ko nga rin kilala, basta lalaki, gwapo, parang may lahi siyang American, matangkad, maputi. Sabi ni Omar nung naligaw siya sa building, ang lalaking yun daw ang tumulong sa kanya para makabalik dito. Baka gutom na ang batang yun Nako, gugutumin ba yun ate? Minsan nga umuuwi siyang may bitbit na sandwich at juice eh. Nagduda na si Mariel sa kapitbahay na yon. Maya-maya ay may batang sumigaw. Mommy, I'm home! Anito. Sinalubong niya ang kanyang anak sa lobby at pinandilatan ng mga mata. Namaywang pa siya. I'm home ka riyan. Anong oras na ha? Daig mo pang nag-oopisina Saan ka na naman nanggaling ha? Palatak niya. Nakangiting lumapit sa kanya ang bata at inabutan siya ng nakabowl na fruit salad. Don't be angry, Mommy.
It's for you. Pampalubag loob nitong sabi. Kinuha naman niya ang bowl ng salad. Ginutom na siya at nilantakan ng pagkain. San mo naman ito nakuha? Nag-Sharon ka pa talaga? Nakakahiya sa neighbor natin. Okay lang po, Mami. Siya naman ang nag-offer eh. Kumain ka na ba, anak? Tanong niya sa bata. Lumuklok siya sa silya kaharap ng lamesa sa dining. Hindi siya sinagot ni Omar. Nagbukas na ito ng telebisyon at nanood ng paborito nitong anime. Naku ate, maghapong nanonood lang ng anime yang si Omar. Hindi na inatupag ang online tutorial niya. Malapit na ang pasukan eh. Singit ni Roxanne. Naghain na ito ng pagkain sa lamesa. Omar, halika anak. Tawag niya sa anak. Bakit po, Mami? Tanong pa nito pero sa television nakatingin. Lumapit ka rito. Tumayo naman ito at lumapit sa kanya. Po? Namilog ang mga mata nito. Bakit hindi ka nagpa-tutor kanina? Usig niya. Sinipat nito si Roxanne. Kasi Mami, si Tita Roxanne ginamit ang laptop ko at kausap ang boyfriend niya. Sambong nito. Pinukol naman niya ng matalim na titig ang pinsan. Pangiti-ngiti lang ang babae. Saglit lang naman yun ate. Bigla kasing naghanga cellphone ko kanina kaya sa laptop ni Omar ako nagbukas ng video call sa boyfriend ko. Paliwanag nito. Pareho pala kayong makulit eh. Pag-untugin ko kaya kayo. Kain na tayo. Anya sa dalawa. Umupo na rin sa katapat niyang silya si Roxanne. Busog na po ako, Mami. Ani Omar. Ano naman ang kinain mo? Nakikain ka na naman sa kapitbahay? Opo, masarap ang ulam eh. Buong manok na niluto sa oven. Itigil mo yung pangangapit bahay, anak. Nasisira ang budget ng kapitbahay dahil sa iyo eh. Nag-uwi ka pa ng salad. Nakikain ka na nga, nag-take out ka pa. Napahagalpak na tawa si Roxanne. Minsan nga, may dala pang damit yan ate. Anito. Bigay po yun sa akin ni Tito Pogi. Bawal pong tumanggi sa blessing, di ba? Depensa ng bata. Sino ba yung Tito Pogi na yan? Iritabling usisa niya. Limot ko yung name niya eh. Basta Pogi po siya. Sabi pa nga niya, kamukha ko raw siya nung bata pa siya. Oo nga ate, pansin ko rin hawig nga ni Omar yung lalaki. Gatong naman ni Roxanne. Lalo namang na-curious si Mariel kung sino ang kapitbahay na tinutukoy ng anak niya. Tama na. Kain na tayo. Ikaw naman, Omar, magugas ka na ng katawan at matulog ka na. Bumawi ka sa tutorial mo bukas, okay? Anya. Opo, Mami. Tumakbo na papasok ng kwarto ang bata. Isang linggo ang lumipas bago natapos ni Mariel ang pag-iimbestiga sa kaso ng artista na si Ryan San Jose. Dumalo siya sa hearing pero hindi pa natapos dahil may inilatag na bagong ebidensya ang kampo ng akusado. Paglabas niya ng korte ay hinabol siya ni Oliver. Sandali lang, detective. Tigil nito. Huminto naman siya at hinarap to. Ilang beses na silang nakita ni Oliver pero kinakausap lang niya ito tungkol sa kaso. Ano bang kailangan mo, attorney? Tapos na ang papel ko sa kaso ni San Jose. Anya. Gusto ko lang magpasalamat sa statement na ipinasa mo sa korte. Wala yon. Parte ng trabaho ko na magbigay linaw sa kaso at makapagbigay ng patas na hustisya. So, naniniwala ka na inosente ang kliyente ko? Hindi ako basta humuhusga sa akusado na walang sapat na pruweba. Kaya bawat sulok ng crime scene, binubusisi ko para masino pang posibleng ebidensya. I didn't accuse your client based on his relationship with the victim. No witness, no crime. So I need to work hard to find accurate evidence since no witness appeared yet. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Nanilay kasi ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Hindi niya may ikakailang nabibighani pa rin siya sa ngiti nito. Your father was right, Mariel. You're a curious woman. Alam ko noon na matalino ka. Inosente lang at tahimik. Pero kung sino pa ang tahimik, sila ang maraming alam dahil sa husay na observation skills nila. Tama lang ang desisyon mo na makipaghiwalay sa akin noon. Now you achieved your dream. Siguro kung hindi ka umalis sa bahay, baka hindi mo natupad ang pangarap mo. Komento nito. Tipid siyang umiti. Ang totoo, gusto ko lang maging karaniwang polis para makatulong sa bayan.
Pero kakapanood ko ng anime na Detective Conan at Case Closed noon, naengganyo akong pasukin ng trabaho ng detective. Kwento niya. Natawa rin si Oliver. Hindi ko inaasahang nagustuhan mo rin ang anime na palagi kong pinapanood noon. Tumabang ang kanyang ngiti nang maalala na nahilig siya sa anime noon dahil kay Oliver. Kahit kasi college na ito noong ikinasal sila, ay mahilig pa rin ito sa anime. At ngayon ay namana ng anak niya ang ugali ng tatay nito. May naidulot ka rin maganda sa buhay ko, attorney. Anya. Anong sabi mo? Wala. Napaatras siya nang biglang humakbang palapit sa kanya si Oliver. Maya-maya ay nahapit siya ng kanang kamay nito sa bewang. Hinatak siya ni Oliver palayo sa kotseng nagmamaniobra, na sana'y mahahagip siya. Napakapit siya sa magkabilang balikat nito at sumubsob pa ang muka sa matipuno nitong dibdib. Dinig niya ang lakas ng tibok ng puso nito, sumasabay sa kabog ng dibdib niya. Be careful, detective. Bulong nito. Nang mahimasmasan ay naitulak niya sa dibdib si Oliver, kaya siya nabitiwan. Aalis na ako. Paalam niya. Sandali. Pigil naman ito. Hindi niya na ituloy ang pagsakay sa kanyang motorsiklo. May kotse naman siya pero pinapalitan niya ang gulong. Bakit? Libre ka ba mamayang gabi, Mariel? Gusto sana kitang imbitahan sa opening ceremony ng bagong law firm ko. Actually, nagsimula na kaninang lunchtime, pero tuloy ang party mamayang gabi. Hindi ako sigurado kung anong oras ako matatapos sa trabaho ko. Are you refusing my invitation, detective? Tumawa siya ng pagak. Aware ka naman sa nature ng trabaho ko, Attorney Oliver. Kahit off-duty ko na, minsan ay lumalabas ako sa tuwing may nangyayaring krimen sa 10 oras ng gabi. Hindi kasi pwedeng mabinbin ng matagalang crime scene at kailangan masuri bago pa masabotahe. Naiintindihan ko. Gusto lang kitang pasalamatan for today's hearing. Lumakas kasi ang laban namin ng kliyente ko para manalo sa kaso. If you have time, just let me know. Naglabas ito ng card mula sa handbag nito at inabot sa kanya. Here's my calling card. Nariyan na rin ang address ng kumpanya ko. Just call me, okay? Anito. Tumangwa lamang si Mariel nang makuha ang calling card. Umangkas na siya sa motorsiklo at nagsuot ng helmet. Kumuway siya rito bago lumisan. Kinagabihan ay maaga nakauwi si Mariel at naisip na paunlakan naman ang imbitasyon ni Oliver. Wala naman silang malalang away noon kaya pwede silang maging magkaibigan. Hi, Mommy! Bati ni Omar nang datnan niya ito sa salas. Nanonood na naman ito ng anime. Nilapitan niya ito at hinagkan sa pisngi. May tutorial ka ba kanina, anak? Tanong niya. Opo, may short quiz ding binigay ang tutor ko. Mabuti naman. Matulog ka ng maaga ngayon, may pupuntahan lang ako. Okay po. Pumasok na siya sa kwarto at doon nag-text kay Oliver. Sinabi niyang pupunta siya sa kumpanya nito. May cellular number din ito sa calling card. Pagkawan ay naligo na siya. Paglabas niya ng banyo ay tumutunog ang kanyang cellphone na nasa misita. Dinampot niya ito at sinagot ang tawag mula kay Oliver. Naisave na kasi niya ang numero nito. Hello? Magbibihis pa ako. Sabi niya. Okay. Susunduin na lang kita. Saan bang location mo? Anito na nasa kabilang linya. Wag na, magmamotor na lang ako para madaling makalusot sa traffic. Ikaw ang bahala. Nasa bahay pa naman ako. Kahit 7 ka na pumunta para hindi ko mainip. Pwede mo ring isama ang asawa mo o kaibigan. Napangiti siya. Wala akong asawa. Pupunta akong mag-isa, attorney. That's a good news. Ingat ka sa biyahe, Mariel. See you. Tumango siya kahit hindi kaharap ang kausap. Nang maibaba ang cellphone ay kaagad siyang nagbihis. Itim na denim pants lamang ang suot niya at pulang blouse na pinatungan ng manipis at itim na coat. Hinintay niyang sumapit ang 7:00 bago umalis bitbit ang shoulder bag at itim na helmet. Pagdating sa parking lot ng 5th floor ay naggulantang siya nang makita roon si Oliver. Palapit sa kotseng itim. Oliver, bakit ka narito? Nagtatakang tanong niya. Gulat na napalingon sa kanya ang lalaki. Mariel, bakit narito ka rin? Dito ako nakatira. May nabili akong unit dito. Sandaling natigilan si Oliver. Pagkuwan ay natawa na. What a coincidence. Bulalas nito. Hamakbang ito papalapit sa kanya.
Nakabili rin ako ng unit dito. May 3 buwan na ako nakatira rito. Napamulagat si Mariel sa pagkagulat. Ang liit nga talaga ng mundo. Akalain mo yun, nasa iisang place lang pala tayo. Right. Since narito ka na rin, sumabay ka na sa akin, Mariel. Para hindi ka na mapagod sa pagmamaneho ng motor mo. Wala na siyang choice kundi ang sumang-ayon. Iniwan niya sa nakaparada niyang motorsiklo ang dalang helmet. Pagkawan ay lumulan siya sa kotse ng dating asawa. Kailan ka pa tumira rito sa Pilipinas? Tanong niya nang makapwesto sa tabi ni Oliver. Ito ang nagmamaneho. Dito ko itinuloy ang pag-aaral ng abogasya. Nang namatay kasi si Lola, palagi nang nag-aaway si Mommy at Daddy. Hanggang sa nag-divorce sila. Umuwi rito si Mommy. Ilang buwan na nga nakalipas, sumunod ako sa kanya. Nag-asawa kasi ulit si Daddy. Kwento nito habang abala sa pagmamaneho. Nasurpresa siya sa natuklasan. Pinay ang mommy ni Oliver at Spanish-American ang daddy nito. Noon pa man ay nagduda na siya sa daddy nito. Isang beses niya itong nahuli na may kasamang ibang babae. Naghiwalay na pala ang parents mo. Kaya pala umalis na si Papa sa inyo. Magulo na raw kasi ang sitwasyon sa pamilya nyo. Anya. Oo, ilang buwan lang nung umalis ka, nagpaalam na rin ng papa mo. Umuwi na rin ba siya rito sa Pilipinas? Hindi, isang beses lang siyang umuwi. Nung graduation ko lang sa college. Nag-asawa na kasi siya sa Florida. Wala namang problema yon sa akin kasi matagal nang wala ang mama ko. Gusto ko rin maging masaya si Papa at may makasama siya sa buhay, lalo na't narito ang buhay ko sa Pilipinas. Biglang tumahimik ang panig ni Oliver. Nakafocus ito sa pagbumaneho nang makarating sila sa highway. Sorry sa inasal ko noon, Mariel. Maya-maya ay sabi nito. Napatitig siya rito. Mga bata pa naman tayo noon kaya naintindihan kita, Oliver. Anya, kahit ang totoo ay halos gabi-gabi siyang umiiyak noon dahil sa pagbabaliwala sa kanya nito noon. No, mas mature ako kumpara sa'yo noon. 23 na ako nung ikinasal tayo. Samantalang ikaw ay 18 pa lang. I know the responsibility, but I'm scared. Hindi pa kasi ako handang mag-asawa noon. At may ibang babae kang gusto noon kaya iniiwasan mo ako. Gatong niya. Noong una, ayaw ko talaga sa'yo, Mariel. Pero nagbago ang lahat nung nagpakita ka ng care sa akin. Binigay ko lang kung anong kailangan mo bilang asawa ko. Ang totoo, hindi talaga ako masaya. Pero sinabi mo na gusto mo ako noon, hindi ba? Crush lang yun at nagbago rin ang nararamdaman ko nung mas nakilala pa kita. Are you disappointed? Napatitig ito sa kanya. Oo, at nainis ako kasi ikinakahiya mo ako sa mga kaibigan mo. Sa tuwing nilalasing ka, sinisisi mo ako kung bakit napaaga ang pag-aasawa mo. Samantalang ikaw naman talagang may kasalanan. Pinalabas pa ng daddy mo na inakit kita. Kung wala lang ang lola mo, malabong papayag ang daddy mo na maikasal tayo. I'm sorry about that, Mariel. Pinaamin ko na napaka-irresponsable ko noon. Selfish. Pero noong umalis ka, ramdam ko ang kulang sa buhay ko. I missed you. Nawindang man ay naghari ang inis sa puso ni Mariel. Tumawa siya na may sarkasmo. Hindi ako naniniwala. Ang saya mo pa nga nung hindiling ko ang divorce. Ang bilis mong pumayag. Anya. Oo, masaya ako nung nakipaghiwalay ka. Pero hindi ganun ang naramdaman ko nung wala ka na. A few days after you left behind, I lost my appetite. I couldn't sleep well. I felt I'm incomplete. Hinahanap ko ang amoy mo, ang presensya mo, maging ang boses mo at... Tumigil ka na. Hindi ako naniniwala, Oliver. Singhal niya. Nagbuyos ang kanyang damdamin dahil sa hindi matimping emosyon. Uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang makalaya ang luha. Tapos na siya sa stage ng pag-iyak at naka-move on na siya kay Oliver, kaya hindi na siya iiyak pa dahil dito. Napaapak sa preno si Oliver nang biglang may humintong sasakyan sa harapan nila. Humigpit ang pagkakahawak nito sa manibela at diretso ang tingin sa harapan. You never asked me how I felt when you decided to leave, Mariel. Hindi lahat ng nakikita mo habang kaharap ako ay ganoon din kapag nakatalikod. Ugali ko na yun, ang magtago ng nararamdaman kahit sa harap ng parents ko. I pretended to be okay despite the pain that I felt in my heart. Natatakot kasi ako na baka hindi ko maipahayag na maayos ang nararamdaman ko at ma-misunderstood. I'm afraid of rejection. I can't handle failure. And letting you live is my worst mistake. Napatitig si Maria sa katabi nang mapansing mamasa-masa na ang mga mata nito.
Inaamin niya na hirap siyang intindihin noon si Oliver. Hindi pa ganoon kalawak ang pangunawa niya, kaya madalas silang may hindi pagkakaunawaan. Ikinasal tayo ng sapilitan, Oliver. Kaya wala dapat tayong dahilan para magsisihan. Naisip kong makipaghiwalay noon kasi hindi na ako komportable. Alam ko. Sinabi mo rin ng ibang dahilan. Gusto mong matupad ang pangarap mo na nakulong ka sa maagang pag-aasawa. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na ako tumutol. Kasi ramdam ko na hindi ka masaya sa pagsasama natin. I set you free because I want you to be happy. Nagimbal si Mariel. Inakala kasi niya noon na kaya pumayag makipaghiwalay si Oliver ay dahil gusto nitong lumaya at magbuhay binata ulit. Sa pagkakataong yun ay unti-unti siyang nakukumbinsi na totoo ang mga sinasabi nito. Hindi big deal ang kasal natin dahil wala namang love, Oliver. Giit niya. Maaaring walang love, pero posibleng magkakaroon. Imposibleng hindi mo ko nagustuhan noon. Ako lang ang lasing noon na may nangyari sa atin. May chance ka sanang umiwas pero hindi mo ginawa. Bahagyang uminit ang kanyang bumbunan. Noong gabing pumasok ka sa kwarto ko na lasing, naalimpungatan ako. Bigla mo akong hinalikan at ang bilis mong kumilos. Nadarang na ako at nawala sa wisyo. Mahinang tumawa si Oliver. What about the second night? Nalasing ka nung gabi ng birthday ni Mommy, di ba? Nakainom mo din ako nun, pero hindi pa lasing. Inunahan mo ako ng halik at natukso naman ako, kaya may nangyari ulit sa atin. After 1 week, bigla kang nagdesisyong makipaghiwalay. Natigilan si Mariel nang maalala ang gabing may nangyari ulit sa kanila ni Oliver sa ikalawang pagkakataon. At doon nabuo si Omar. Hindi ko lubos maalala ang nangyari. Sabi mo nga, lasing ako, di ba? Palusot niya. Pero ang totoo, dahil sa sama ng loob kaya siya naglasing noon. Nakita kasi niya si Oliver noon sa mall na kasama ang mga kaibigan nito at ang babaeng kaklase, na umano'y naging girlfriend nito. Gusto ko nangyari nung gabing yun, Mariel. Umasa ako na nagugustuhan mo na ako. Kaso bigla mong naisip ang divorce. Nadismaya ako at siguro nasaktan din. Seryosong wika nito. May mga dahilan ng lahat. Hindi pa para sa atin ang kasal noon, Oliver. Siguro nga. Naisip ko lang. Hindi ka ba nabuntis? Otomatikong kumabog ang kanyang dibdib at gilalas na tumidig kay Oliver. Sinipat din siya nito. Bakit mo naman natanong yan? Balis ang tanong niya. Ngumiti ito. Wala lang. May nakita kasi akong bata na kahawig ko. Dumapo sa isip ko na baka nabuntis ka noon at hindi mo lang sinabi sa akin. Nagatungan ng kanyang kaba. Umusad na ang sasakyan sa harap. Tara na. Iwas niya sa mga sinabi nito. Nag-focus naman si Oliver sa pagmamaneho nang gumalaw na ang ibang sasakyan sa harapan nila. May tumawag din sa cellphone nito kaya naudlot ang usapan nila. Pagdating sa 3 palapag na gusali ay kaagad silang bumaba. Namangha si Mariel nang makita ang ganda ng disenyo ng building ng law firm ni Oliver. Sa ibang building na to, attorney? Tanong niya nang makapasok sila sa entrance ng gusali. Yes, nasa 3rd floor ang law firm ko. Ang 2 palapag sa ibaba ay commercial space for rent. May mga umuupa na rin ng mga negosyante. May doctor's clinic, laboratories at iba pa. Ani Oliver. Hindi pala buong gusaling inookupa ng law firm mo? Yes, masyadong malaking space kung sasakupin ko pa ang 2 palapag. Siyam pa lang naman ang lawyers ko na may iba't ibang specialty. The rest are my admins and office staff. Hindi ko pa kailangan ng maraming empleyado sa firm. Pumanik sila sa hagdanan na gawa sa makapal na adobe. Pagdating sa 3 palapag ay sinalubong sila ng mga staff sa malawak na lobby. Doon kinanap ang munting salo-salo. Ipapakilala kita sa lawyers ko, Mariel. Maybe you know some of them. Sabi nito. Hindi nga nagkamali si Oliver. May 2 abogado ito na kilala niya at kilala rin siya ng iba. Naroon pa lang ang abogadong manliligaw niya noon. Hi Mariel, long time no see. Nakangiting bati ni Raymond. Dinaop nito ang kanyang palad. Nakipagkamay naman siya rito. Nice to see you again, Attorney Alvarez. Magalang niyang wika. Masyado ka namang formal. Raymond na lang. Ayaw mo rin namang tawagin kitang detective eh. Napangiti siya. Okay, let's be casual. Kumain ka na ba? What do you want to eat? Iginiya pa siya nito sa lamesa ng mga pagkain. Ako na bahala sa food ko, Raymond. Kumuha si Mariel ng plato at namili ng pagkain. Abala na si Oliver sa pag-aasikaso sa ibang bisita kaya napahaba ang kwentuhan nila ni Raymond. Kasama niya ito sa lamesa.
Maya-maya ay lumapit si Oliver. Umupo sa kanyang tabi. Paano kayo nagkakilalang dalawa ha? Usisa nito. Nakilala ko si Mariel sa isang kasong nahawakan ko noon. Si Raymart ang sumagot. Tinulungan niya ako na makumpleto ang ebidensya na kailangan namin ng client ko. At mukhang close na kayo. Hindi naman masyado. Let's say, isa lang ako sa nabasted na manliligaw ni Mariel. Tumawa pa ang lalaki. Nabaling sa kanya ang tingin ni Oliver. Don't tell me you never had a boyfriend after me, Mariel. Usig nito. Napaubo pa sa pagkagulat si Raymart. Hey, naging kayo ba, attorney? Anito. For your information, Mariel was my ex-wife. Ikinasal kami noon sa US. Seriously? Naisip ko pa naman na bisexual o lesbian si Mariel kaya ayaw tumanggap na mandiligaw. Umirap si Mariel kay Raymart. Nakafocus lang ako sa goal kaya ayaw ka ng distraction. Anya. Ilang taon ka na pala ngayon? Tanong naman ng binata. 29. Oh, isa na lang lalagpas na ang edad mo sa kalendaryo. What are you waiting for? Tinapik ni Oliver ang kanang braso ni Raymart. She's waiting for me, kaya wag ka nang umasa, Attorney Raymart. Tudyo nito. Umayos ka, Oliver. May fiancé ka na. Isusumbong kita kay Eunice. Bumagal ang pagsubo ni Mariel sa pagkain at nasipat si Oliver. Bigla itong tumahimik at nagtipa sa cellphone. Hindi pinansin ang sinabi ni Raymart. Siya naman ay apektado nang malamang may fiancé na ang dating asawa. Excuse me guys, sasagutin ko lang to. Paalam ni Oliver sa katumayo. Lumapit na rin sa kanila ang ibang abogado at nakihalubilo. Hindi siya nakatanggi nang alokin siya ng mga babae ng cocktail. Mahina sa alak si Mariel kaya kahit cocktail ay tinamaan siya ng pagkahilo. Inawat lang siya ni Oliver kaya tumigil siya sa pag-inom. Gusto mo na bang umuwi, Mariel? Tanong nito nang akayin siya nito patayo. Namulupot ang braso nito sa bewang niya at nagdulot ito ng kakaibang emosyon na pumukaw sa init ng kanyang katawan. Hindi pa ako lasing, Oliver. Sabi niya, itinulak sa balikat ang lalaki. Mahina ka sa alak, baka magsuka ka. Paano ka na kasi sigurong mahina ako sa alak, ha? Noon pa man mabilis ka ng malasing. 10 years na nakalipas, Oliver. Marami na ang nagbago. I know, but some memories can keep things unchanged. Katulad ng ano? Katulad ng laman ng puso. Humagigig si Mariel at tuluyang lumayo sa binata. Ngunit ginupo siya ng pagkahilo. Hindi pa naman siya lasing. Lumakas lang ng konti ang amat. Kamuntik na siyang magsemplang pero nahabol siya ni Oliver at walang abog na binuhat. Uwi na tayo, Mariel. Bulong nito habang naglalakad na buhat siya. Isinukbit na nito sa balikat ang kanyang bag. Pagdating sa kotse ni Oliver ay bahagyang kumalma ang kanyang hilo. Naiinis siya at hindi matanggap ng sistema na apektado pa rin siya sa tuwing napag-uusapan ang nakaraan nila ng dating asawa. Nangangahulugan lamang iyon na nagustuhan niya ito noon at maaaring hanggang sa kasalukuyan. Akala pa naman niya ay nakamove on na siya, pero sa isang iglap ay parang bumalik ang lahat. Why did you approach me aside from the case we handled, Oliver? Usig niya sa lalaki nang makaupo na ito sa driver's seat. Dumukwang ito sa kanya kaya napasinghap siya. I just can't help myself. Na-excite ako nung nakita kita ulit. Paanas nitong sabi. Saglit siyang nagpigil ng hininga nang may isang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Inayos lang naman ito ang seatbelt niya pero nakatitig sa kanyang mga mata. Ganon din naman ang naramdaman ko, pero may kasamang ka ba? Anya. Why? I don't know. Maybe because you're hiding something from me. Dumistansya ito. Inalipin naman si Mariel ng kaba nang maisip ang kanilang anak na itinago rito. Umupo siya ng tuwid at mariing idiniin ang likod sa sandalan ng upuan. Umayos na rin ito ng upo sa harap ng manibela. Worth it bang maging close tayo? I mean, ang maging magkaibigan? Anya sa dating mister. Dagman ni obra na ito. Wala namang problema kung maging magkaibigan tayo, Mariel. Matatanda na tayo para gawing big deal ang nakaraan. Ang nangyari noon sa atin ay isang pagkakamali. We can start over maturely. Mahirap kalimutan ng nakaraang nag-iwan ng lamot sa buhay ko. Bakit hindi ka makalimot, Mariel? Is there something special from the past that you can't let go? Naalala ko kasi noong dumating ako sa bahay niyo sa US. 17 pa lang ako noon.
Inaamin ko na crush kita, kaya pumayag ako na doon na rin ako tumira sa bahay niyo at magsilbing kasambahay habang nag-aaral. Malaki ang utang na loob namin sa lola mo na tumulong para makapag-migrate kaming mag-ama sa US. Naging inspirasyon kita sa pag-aaral ko. I'm happy to hear that. Nakangiting wika nito. Natutuwa ka? Binubuli mo ako nun? Napupuyat ako kakautos mo ng kung ano-ano. Sorry naman. Nakakatawaan lang kita kasi sobrang sipag mo at wala kang angal kahit anong utos ko. Ikaw kasi ang pinakabatang kasambahay namin at inaamin ko na naaaliw ako sa cuteness mo. Mahina niya itong siniko sa braso. Natutuwa ako kasi nagbago ka na, Oliver. Hindi ka na suplado na wala sa lugar. Pinipilit mong maging cold sa akin noon para mainis ako at maisip kong layuan ka. Lumapad ang ngiti nito. Pasensya ka na, Mariel. Pangit talaga ang ugali ko noon. Pero marami akong realization nung umalis ka at nagkagulo ang pamilya namin. I realized that life was not always on the bright side. There are ups and downs when we get old. Hindi ko rin nakalaing lulubog ang nooy nasa itaas naming pamumuhay. Simula nang mamatay si Lola, sunod-sunod ang pagkalugi ng kumpanya namin. Nagsara ang ilang branch ng wine factory. Anong nangyari? Umusisa na siya. Naibenta ni Daddy ang shares ng kumpanya at nagkautang siya ng malaki. Kinuha ni Mami ang shares ko at yun ang baon niya pauwi dito sa Pilipinas. Ang nakuha ko namang shares mula kay Lola, ginamit ko sa pag-aaral. Nagkanya-kanya na kami ng buhay. Nasaan na pala ang Mami mo? She died last year because of kidney failure. Kahit paano, may naiwan siyang negosyo, beach resort at hotel sa Cebu at Palawan. Ang kapatid niyang namamahala niyon at profit shares lang ang kinukuha ko. Kamusta naman ang daddy mo? He's happy with his new family now. Nakapag-invest din siya ng bagong negosyo sa Florida. Ikaw lang pala narito sa Maynila? Narito rin ang pinsan ko sa mother side. Yung pinsan din ni Raymart sa father side, si Rico. Siya ang nagpakilala sa akin kay Raymart. Sabay rin kami nag-aral sa law school pero sa law firm ng uncle niya siya nagtatrabaho. Nakabili na siya ng bahay kaya bumukod na ako. I'm happy for your success. Pumikit siya ng gupuin ng antok. Nakakaidlip na si Mariel nang may mainit na kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Bagya siyang nagmulat ng mga mata at napansin si Oliver na inaayos ang kanyang seatbelt. Umidlip ka lang, gigisingin na lang kita mamaya. Anito, muli naman siyang pumikit. Lumalalim na ang tulog niya nang maalimpungatan. Karga na pala siya ni Oliver. Nasaan na tayo? Namamalat ang tinig na tanong niya. We're home. Anong number ng unit mo? Anito, 012. Wait, kapitbahay lang kita. Same floor. Nawala bigla ang antok niya. Palabas na sila ng elevator at sa bilis maglakad ni Oliver ay hindi niya namalaya na nasa tapat na sila ng kanyang unit. Pinipindot na nito ang doorbell. Bigla siyang bumaba at dumistansya rito. Magpapaalam na sana siya rito, ngunit biglang bumukas ang pinto at may batang sumalubong sa kanila. Mami, pasalubong ko po. Bungad ni Omar. Lumambitin na sa leeg niya. 9 anyos pa lang si Omar pero hanggang balikat na niya. Manang-manan sa tatay ang tangkad nito. Nasa 6 feet at 1 pulgada naman ang taas ni Oliver. Hindi siya nakaimik nang maunahan ng kaba. Nawindang siya nang yakapin din ni Omar si Oliver ng mamataan. Tito Pogi, namiss po kita. Bakit kasama ko ng mami ko? Magkakilala kayo? Anito. Nanlalaki ang mga matang tumitig si Mariel kay Oliver. Ito pala ang kapitbahay nila na tinutukoy ni Omar na binabalik-balikan nito. Lagot na. Wala na siyang kawala. Hey, kamusta? Yes, I know your mommy. Very, very well. Masiglang bati ni Oliver sa bata. Hindi po pa ang ulo nito. Ayos lang po. Bakit gising ka pa? Late na. Hinintay ko po kasi si mami. Sabi kasi niya, massage ko ang likod niya bago matulog. Umapilan na si Mariel. Bukas man na masahihin ang likod ko, anak. Matulog ka na. Sabi niya. Itinulak niya ito papasok ng bahay. Okay po. Pumasok na ito matapos kumuhay kay Oliver. Salamat sa paghatid sa food kanina, Oliver. Bye. Paalam din niya. Papasok na sana siya ng pinto, ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Sumara na lang ulit ang pinto at hinarap niya ang dating asawa. May pagdududa sa mga mata nito, ngunit bumakas ang pagkasabik. Ikaw ba talaga ang ina ni Omar? Usig nito sa garalgal na tinig. Oo, bakit?
Ilang beses na pumasok sa unit ko si Omar. Madalas hapon o gabi. Nung unang beses ko siyang nakita, naliligaw sa gusaling to. Napaisip na ako. He's really my resemblance. Naisip ko nga na baka anak ko siya. Tinanong ko ang edad niya at tungkol sa parents niya. Sinabi niya na lumaki siya na walang ama. Hindi ko lang natanong ang apelido niya. Mami Mary ang tawag niya sa nanay niya, which is lalong nagpa-curious sa akin. Naalala ko, Mary ang tawag sa'yo ng papa mo. Napalayaw mo. Can you tell the truth, Mariel? Anak ba natin si Omar? Pinagsalikop ni Mariel ang mga kamay na nanginginig. Hindi niya magawang titigan sa mga mata ang dating asawa. Kahit naman mag-deny siya, madali lang kay Oliver na magpa-DNA test. Oo, ikaw ang ama ni Omar. Bunyag niya. Saka lamang siya tumitig sa mga mata ng kausap. Ilang sandaling walang imik ang lalaki. Nakatitig lang sa kanyang mga mata na may pagkadismaya. Nanginginig din ang mga kamay nito at ang manghahawakan siya sa balikat, ngunit naitukod na lamang nito sa dingding. Kumuyom ang isang kamay nitong nakababa. May galit ka ba sa akin, Mariel? Tanong nito, may pait sa tining. Wala. Mabilis niyang sagot. Then why did you keep Omar from me? It's been 10 years, wala akong alam. May gigil na usig nito. Dahil wala naman tayong koneksyon. Ayoko ring abalahin ka pa sa buhay mo at makagulo pa sa pamilya mo. Nagtaas na rin siya ng tining. You're selfish. What about Omar's right to know who his father is? Ginupo na si Mariel ng mabigat na emosyon nang lamunin siya ng guilt. Alam niyang mali ang kanyang desisyon, ngunit naunahan siya ng takot na baka baliwalain din ni Oliver si Omar kahit ipakilala niya. Isa pa, ang tingin niya noon kay Oliver ay walang pakialam sa kanya. Kaya walang dahilan para sabihin pa rito na may anak sila. I'm sorry, Oliver. Simula nang umalis ako sa poder mo, nangako ako sa sarili ko na wala na akong lilingunin. Alam mo kung bakit? Sobrang sakit ng mga salitang ibinato sa akin ng parents mo noon. They treated me like a servant, a gold digger. Naisip ko na kung paano nila ako tratuhin, baka ganun din ang mararanasan ng anak ko. Tapos hindi rin kita nakikitaan noon ng concern sa akin. Kaya kong tiisin ang pag-aalipusta sa akin ng parents mo. Pero ibang usapan na kung anak ko ang masasaktan. Sabihin mo nang selfish ako. Aaminin ko. Pero para yun sa ikabubuti naming mag-ina. Naghintay naman ako ng chance na maisip mong hanapin ako. At kung sakaling gawin mo yon, hindi ko ipagkakait sa'yo si Omar. Naisip ko rin namang ipaalam sa'yo na buntis ako noon. Pero naalala ko ang sinabi ng daddy mo noon sa akin. Alam niya na buntis ako kasi narinig niya ang usapan namin ni Papa sa cellphone. Pero sinabi niya kay Papa na huwag sabihin sa'yo ang pagbubuntis ko. What? Nagawa ni Daddy yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Oliver. Oo, at alam ni Papa ang dahilan. Dahil ayaw ng daddy mo na pumunta sa'yo lahat ng mana mula sa lola mo. Si Papa na mismo nagpasya na huwag ko na lang sabihin sa'yo ang totoo para walang gulo. Sinuportahan ako ni Papa hanggang sa mga anak ko. Tinulungan din ako ng kapatid niya. Kaya huwag ka magalit kung bakit ko ito nagawa, Oliver. Lumuluhan ang paliwanag niya. Nanlulumong sumandal sa dingding si Oliver at mamasa-masa na rin ang mga mata dahil sa luha. Panay ang buntong hininga nito. It's all my fault. I pushed your limit and let you divorce me. Anito. I never blame you, Oliver. Pareho tayong hindi handa sa pag-aasawa noon, kaya masyadong mapusok. Pagdating sa pagdedesisyon. Tumayo ng tuwid si Oliver at humarap sa kanya. Ipakilala mo ako kay Omar, Mariel. I will take the responsibility for his financial needs and allow me to be a father to him. Please. Wala na siyang magawa kundi pagbigyan to. Hindi ko ipagdalamot sa iyo ang karapatan mo, Oliver. Ang totoo, inilagay ko ang pangalan mo sa birth certificate ni Omar para madala niya ang apelyido mo. Kaso, hindi ako pinayagan dahil kailangan doon ng acknowledgement ng father pati pirma. Abogado ako, Mariel. Kaya kong ayusin ang birth certificate niya. Basta hayaan mo lang akong gawin ang dapat at magpakaama sa kanya. Okay lang naman sa akin, pero mananatili sa poder ko si Omar hanggang sa paglaki niya. Pwede mo naman siyang makasama anytime. Close na rin naman kayo kaya hindi ka na mahihirapan. Matalino si Omar. Mabilis niyang maiintindihan ng mga nangyayari. Kumislot siya nang bigla siyang yakapin ni Oliver. Thank you. Promise, I'll be a good father to him. Marahan niya itong itinulak sa dibdib dahil hirap na siyang kontrolin ang tibok ng kanyang puso. Bukas mo nakausapin si Omar.
Matulog na tayo. Anya. Okay. Good night, Mariel. Masaya akong may anak tayo. Tumango lamang siya at tuluyan nang pumasok sa bahay. Nakahiga na sa kama si Omar nang silipin ni Mariel sa kwarto nito. Nagmulat ito ng mga mata nang maramdaman ng presensya niya. Mami, bakit po kasama mo si Tito Pogi kanina? Usisa nito. Tuluyang siyang pumasok. Naisip niyang ipagtapat na rito ang totoo habang curious pa ito. Tinabihan niya ito sa kama. Naaalala mo bang sinabi ko noon na kamukha mo ang daddy mo, anak? Opo, pero sabi ni Tito Pogi kamukha ko siya. Ibig sabihin ba kamukha niya ang daddy ko? Natawa siya. Ang totoo, si Oliver ang daddy mo, anak. Sino Oliver po, Mami? Si Tito Pogi. Napabalikwas ng upo ang bata. Hala, totoo po, Mami? Nanlaki pa ang mga mata nito. Oo, hindi ba sinabi ko sa'yo na nasa ibang bansa nakatira ang daddy mo? Lumapad ang ngiti ng bata at lalong na-excite. Kung ganon, bumalik na pala si daddy? Bakit iba ang bahay niya? Paiba-ibang ekspresyon ng mukha nito dahil sa pagkalito. Niyakap na lamang niya ito at hinagkan sa noo. Maiintindihan mo rin ang lahat, anak. Matulog ka na muna. Bukas na pupunta rito ang daddy mo. Anya. Okay po. Good night. Good night. Lumabas din siya at lumipat sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng umaga ay ginising si Mariel ng ingay mula sa salas. 7:00 na ng umaga. Bumangon siya at sumilip sa labas ng silid. Nasurpresa siya nang makita si Oliver na kausap si Omar. Magkatabi pa sa couch ang mag-ama at kumakain. Nag-apura siyang magsuot ng bra at lumabas. Pulang 90s lang kasi ang suot niya. Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Omar nang makita siya. Tumayo pa si Oliver at binati siya. Pasensya na, Mariel. Hindi ako nakatiis eh. Gusto ko nang makausap si Omar. Sabi nito. Mami, tikman mo ang sandwich na gawa ni Daddy. Sobrang sarap! Sabi ng bata. Tumayo pa ito at inilapit sa kanya ang plato ng sandwich. Mamaya na anak, mauna na kayong kumain. Pumasok siya sa kusina at kumuha ng maligamgam na tubig. Naroon si Roxanne at nagluluto ng almusal. Ate, anong ganap? Bakit biglang naging daddy ni Omar si Mr. Pogi? Si attorney pala. Usisa nito. Si Oliver, siya ang daddy ni Omar. Hindi ko naman alam na siya pala ang kapitbahay na tinutukoy niyo. Hindi ko rin alam na nasa Pilipinas na pala siya matagal na. Wala na kasi kaming komunikasyon. Nagkataon lang din na abogado siya ng isang suspect sa hawak kong kaso. Nakita ulit kami. Anya. Hala ka, mukhang muli kayong pinagtatagpo ate. Kaya naman pala hawig sila ni Omar. Pero teka, paano naging kayo? Si Oliver ang naging asawa ko noon sa Amerika. Yung anak ng amo ni Papa. Remember, divorced na ako at narito na sa Pilipinas nung nalaman ko na buntis ako. Oo nga pala. Naalala ko na ate. Siya pala yun. Kakatawa naman. Magkasundo agad silang mag-ama. Maya-maya ay pumasok si Oliver sa kusina. Humingi ng tubig. Binigyan naman ito ni Mariel ng isang basong tubig na hindi malamig para umano kay Omar. May pasok ka ba ngayon, Mariel? Tanong nito. Mamayang 9 pa ang pasok ko. Sabay na tayong pumasok. 9 rin ang pasok ko sa opisina. Kukunin ko ng kotse ko sa casa mamaya. Magta-taxi na lang ako paalis dito. Ihatid na kita. Hindi na siya nakatanggi. Niyaya na rin niya itong mag-almusal. Kahit kumain na ng sandwich ay sinabayan pa rin siya nito sa almusal. 2 linggo pa ang lumipas. Napapadalas ang pagbisita ni Oliver kay Omar. At minsan ay doon ito natutulog sa unit ni Mariel. Linggo ng umaga ay sinamahan sila ng lalaki sa mall upang mamili ng mga gamit ng bata sa school. Anong gusto mo paglaki, anak? Tanong ni Oliver sa bata habang namimili sila ng bag. Gusto ko maging katulad ni Mommy, Daddy. Maging polis kasi astig. Mahuhuli ako ng bad guys. Excited na sagot naman ng bata. Ayaw mo ba maging katulad ni Daddy? Ano po bang trabaho mo, Daddy? Abogado. Nagbibigay ako ng hustisya para sa mga biktima ng bad guys. Napairap si Mariel kay Oliver. Hindi naman lahat ng kliyente mo nasa good side, attorney. Sabad niya. Sinipat siya nito sabay kindat. Huwag mo naman akong ilaglag sa anak natin, detective.
Kamusta naman ang kaso ni Miss San Jose? Pagkuha na usisa niya. Sa last hearing namin, lumitaw na ang witness. Isa sa maid na inutusan ng half-sister ng biktima na maglagay ng gamot sa wine. May matinding inggit at galit yung half-sister sa biktima dahil nakuha ni Miss San Jose lahat ng mana mula sa tatay nila. Malinaw na inosente ang kliyente ko. Nakafocus na ngayon ang kaso sa half-sister ni Miss San Jose. So, absuelto na pala ang kliyente mo? Oo, pero gusto niyang tumulong para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dati niyang asawa. Once nakulong na ang totoong suspect, titigil na rin kami. Good for you. I told you, coordinating with our team won't betray you. Kumislot siya ng akbayan siya ni Oliver at banayad na napisil ang kanyang balikat. Napatitig siya rito at hindi inasahan ang pagsikdo ng kanyang puso. Napapadalas na niya yung maramdaman sa tuwing lumalapit sa kanya si Oliver. I want to celebrate tonight, Mariel. Bulong nito. Celebrate for what? Marahan niya itong itinulak ng siko sa tagiliran. Napaatras ito. Para sa pagresolba ng kaso ni Miss San Jose. Nakakuha ako ng $500,000 bilang kabuuang bayad ni Mr. Santiago dahil naabsuelto ko siya sa kaso. Nag-offer din siya sa akin ng second-hand car pero tinanggihan ko. Nawindang si Mariel. Aware siya na mayaman si Mr. Santiago dahil isa itong negosyante. Pero sobrang generous pala nito. May-ari ito ng malaking car auction sa Subic Bay. Bakit mo tinanggihan ng kotse? Sayang yun ah. Gusto mo ba ang kotse? Pwede ko pa namang baguhin ang desisyon ko. Hindi, okay pa naman ang kotse ko kahit second-hand din. Ikaw, baka may iba kang gustong pagbigyan. Naalala niya ang sinabi noon ni Raymart na may fiancé si Oliver. Gusto niya itong usigin tungkol doon, pero naunahan siya ng hiya dahil wala naman siyang karapatan na. Mabilis din niyang nalilimutan dahil sa trabaho. Wag na lang kung ayaw mo. Hindi pa naman pwedeng mag-drive si Omar at maluluma rin ang kotse. Sabi nito. Binalikan nito ang bata na napunta na sa malalaking bag na puro anime ang design. Daddy, ano ba yung abogado na sabi mo kanina? Maya-maya ay tanong ng pasnit. Oo nga pala. Ang abogado ay mga taong nag-aaral tungkol sa batas, anak. Nanguhuli rin po ba sila ng bad guys? Parang ganon. Tumutulong sila para mahuli o makulong ang bad guys. Gusto ko rin yun, Daddy. Natawa si Oliver. Nang makapili ng bag si Omar ay lumipat naman sila sa pwesto ng mga damit. Biglang nawala si Oliver kaya si Mariel naman ang kinulit ng bata. Maya-maya ay bumalik si Oliver, may dala ng mga damit pambabae. Nagulat siya nang ilapat nito sa katawan niya ang naladlad na pulang blouse. Bagay sa'yo ang red blouse, Mariel. Mahilig ka sa ganito, di ba? May color din to at mukhang komportable. Sabi nito. Natigilan siya lalo nang ilapit pa nito ang mukha sa kanya. Kalaunan ay tumigo din ito sa pagsasalita at tumitig sa kanyang mga mata. Hinawakan siya nito sa kanang balikat at unti-unting kumikilos, palapit pa sa kanya. Tumahip na ng husto ang dibdib ni Mariel sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Iiwas na sana siya ngunit may tumula kay Oliver kaya tuluyang nasubsob sa kanya. Naglapat na ang kanilang mga labi. Sorry, Daddy. Naitulak ko ang cart. Sabi ni Omar na sala rin. Uy, nagkiss sila! Tili nito nang makita ang eksena nila. Naitulak ni Mariel sa dibdib si Oliver at sa inis ay natapik niya sa kanang balikat ang anak. Umayos ka anak, halika na nga. Gigil niyang usal. Hinila niya ang bata patungo sa counter. Sumunod naman sa kanila si Oliver. Tulak-tulak nito ang cart nilang napuno na. Mommy, bakit ka galit? Nakasimangot na tanong ng bata. Kasi makulit ka. Kanina ka pa hindi mapakali. Wala naman po akong ginagawang mali. Lumapit na si Oliver at ito ang nag-abot ng debit card sa cashier. Hindi na nakatanggi si Mariel nang akuin nito ang bayad sa pinamili nila na umabot ng 20,000. Sa restaurant na tayo mag-lunch. Anito nang palabas na sila ng supermarket. Gusto ko ng spaghetti, Daddy. Hiling naman ng bata. Sige ba, baka meron lang sa restaurant sa labas. Si Mami gusto ng noodles na merong wonton. Favorite niya po yun. Sa Chinese restaurant meron yun. Inaobserbahan lang ni Mariel ang kanyang mag-ama. Hindi niya napigil ang ngiti nang mapansing sobrang close na agad ng mga ito. Hindi na siya nahirapang mag-effort para maging komportable si Omar sa tatay nito. Napadpad sila sa restaurant na merong Asian at international cuisine.
Naroon lahat ng gusto nilang kainin. Ang tahimik mo ata, Mariel. Puna ni Oliver nang kumakain na sila sa iisang lamesa. Hindi kasi niya ito kinibo mula sa mall. Napagod lang ako. Dahilan niya. Napagod sa kakaiwas sa akin? Umirap siya rito. Oo, dikit ka kasi ng dikit sa akin. Anong problema? Bawal ba? Natatawang saad nito. Hindi lamang niya masabi na nauupos ang lakas niya kakapigil sa pagbigla-biglang pagsikdo ng kanyang puso. Noong kasal pa sila ni Oliver ay hindi niya yun naramdaman. Senyalis ba ito na umiibig na siya sa dating asawa? May time lang na hindi ako komportable sa tuwing malapit ka sa akin. Wika niya. O baka naman hirap ka lang magkontrol ng nararamdaman mo. Tudyo nito. Anong nararamdaman? Ramdam ko ang init ng titig mo sa akin kung minsan, detective. Pakiramdam ko, tumutugon ka sa daing ng puso't isip ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Umiwas siya ng tingin sa lalaki dahil wari tinutunaw siya ng init mula sa titig nito. Naguhuramentado na naman ang puso niya. Since we met again, walang ibang nasa isip ko kundi kung paano tayo magiging close, Mariel. Katulad ng sinabi ko noon, sobrang na-excite ako sa muling pagkikita natin. And lately I realized that I felt something special towards you. I just want to be with you all the time. Ibinalik niya ang tingin sa kausap, ngunit naunahan siya ng pagkailang. Inabutan niya ng tissue paper si Omar na katabi ng tatay nito. Nagkalat kasi ang sarsa ng spaghetti sa bibig nito. Wipe your mouth, anak. Sabi niya sa bata. Kinuha naman ito ang tissue at nagpunas ng bibig. Wala itong pakialam sa drama nila ni Oliver. Ginutom na ang pobreng paslit. Kumain ka pa, Mariel. Tigman mo tong mango pudding. Ani Oliver na may ngiti. Nabaling ang atensyon niya rito nang abutan siya nito ng isang platitong mango pudding. Salamat. Hindi ako sanay kumain ng sweet pero mukhang masarap to. Anya. Tinikman din niya ang panghimagas. Hindi yan masyadong matamis. Mangga lang ang nagpapatamis. Ikaw, bakit ayaw mo ng noodles, Oliver? Tanong naman niya rito. Hindi kasi nito ginalaw ang wonton noodle soup. Nilagyan mo kasi ng chili sauce. Nilagyan ko ba? Nagulat pa siya at kinuha ang bowl ng soup ni Oliver. Namumula ang sabaw nito dahil sa katas ng sili. Sorry, nakalimutan ko na ayaw mo ng spicy food. Okay lang. At least naaalala mo pa rin kung anong ayaw ko sa pagkain. Matabang siyang ngumiti nang maalala ang matinding away nila noon ni Oliver dahil sa maanghang na ulam na niluto niya. Baka ipapaubos mo rin sa akin tong soup na maanghang katulad noon, ha? Anya. Natawa si Oliver. Hindi na ako kasing salbahe noon, Mariel. Ngayon na lang ako magsasorry dahil sa ginawa ko noon. Naawa rin naman ako sa'yo nung pabalik-balik ka sa banyo matapos maubos ang spicy seafood curry na niluto mo. Naawa ka ba talaga? Pinatulog mo nga ako sa guest room kasi nairita ka sa akin sa pabalik-balik sa banyo. Pinalipat kita pero sinamahan din naman kita kasi iyak ka ng iyak. Nagulat si Mariel nang maalala noong natulog siya sa guest room na walang ilaw. Akala naman niya guni-guni lang niya na may tumabi sa kanyang kama. Nagtalokbong pa siya ng kumot. Ikaw yung tumabi sa akin noon? Manghang untang niya. Oo, umalis lang ako ng madaling araw kasi natakay ako ng insomnia. Akala ko naman multo ang tumabi sa akin. Humagik-gik ito. Maya-maya ay kinuha nito ang wonton na 3 piraso mula sa bowl. Kinain nito yun kahit may konting anghang. Bakit mo kinain? Maanghang yan ah. Sita niya rito. It's okay. Hindi naman dumikit ang maraming sili sa wonton. Kaya ko na to. Ayaw mo ng Chinese food, di ba? Oo, pero noon yun. Simula nung natikman ko niluto mong dumplings, hinahanap-hanap ko na lasa ng pagkain. Isa yun sa namiss ko nung umalis ka. Ganun pala no? Kapag wala na yung tao o bagay, saka mo maiisip ang halaga nito sa buhay mo. Natigilan si Mariel nang gupuin na naman siya ng hindi mawaring emosyon. Pareho sila ng nararamdaman ni Oliver. Noong umalis siya sa bahay ng mga ito, saka lang niya dinamdam ang lungkot. Namimiss niya ito palagi. That's reality. Kapag kasi nasanay tayo sa isang tao, parang nakadepende lang tayo sa kanila. At kapag wala na sila, mararamdaman mo na may kulang. Ikaw, Mariel, ganun din bang naramdaman mo nung umalis ka sa bahay namin? Inusig din siya nito. Inaamin ko, sobrang namiss kita noon. Kasi kahit hindi tayo magkasundo noon,
Nasanay na ang sistema ko na kasama ka kahit pa para tayong aso at pusa. And maybe we both felt affection at that time. Hindi lang natin alam kung paano mag-handle ng feelings kasi nga mga bata pa tayo. At ngayong mature na tayo pareho, hindi na mahirap na mag-adjust. Baka ito ang tamang panahon para sa atin, Mariel. Walang korupsyang tumitig kay Oliver. Tinatansya ang bugso ng kanyang damdamin kung sang-ayon ba ito sa sinasabi ng kausap. What do you mean? Anya. I mean, it's the perfect time for us to start over. Mahina siyang tumawa. Hindi porke may nakaraan tayo, pwede nang maging tayo kung kailan natin gusto, Oliver. Hindi ganun kadaling pumasok sa relasyon. Mariel, alam kong natatakot ka lang. Isipin mo naman, may anak tayo. At pansin mo siguro kung gaano kasaya si Oliver na nabuo ang pamilya niya. Ikaw, alam mong pakiramdam na lumaki na tatay lang ang kasama. 10 years old ka kamo nung namatay ang mama mo. Siguro naman, ramdam mo ang lungkot habang lumalaki. Sang-ayon siya sa sinabi ni Oliver, at tama ito. Nauunahan siya ng takot. Ang totoo, nakaset na sa isip ko na tatanda akong si Omar lang ang kasama. I have a decent job, an investment, na tiyak na masusuportahan ng anak ko. Hindi ko na iniisip na mag-asawa kasi kontento na ako sa kung anong meron ako. Are you sure? Usig nito. Matiim siyang nakipagtitigan kay Oliver. Ramdam niya kung gaano ito kaseryoso. At sa pagkakataong yun ay hindi siya sigurado sa desisyon niya. Nadadaig na siya ng kanyang puso. Hindi ko naman lilimitahan si Omar na makasama ka at maranasan ng buong pamilya, Oliver. Pero ayoko ng komplikadong sitwasyon. Nasanay na ako mabuhay na malaya at payapa ang isip. Inaamin ko, masaya ako nang makita ka. Pero hindi sa lahat ng oras ay pwede kong naising makasama ka katulad nito. Teka, ano bang ikinakatakot mo? Irritable ang tanong nito. Hindi niya ito nasagot nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang staff sa forensic department nila. Excuse me, sasagutin ko lang to. Paalam niya. Lumabas pa siya ng restaurant at doon sinagot ang tawag. Kailangan niyang pumunta sa forensic laboratory para sa update ng autopsy na hinihintay niya. Binalikan din niya ang mag-ama. Mauna na kayong umuwi ni Omar, Oliver. May importante lang akong pupuntahan. Sabi niya. Sige, pero agahan mo umuwi mamaya. Maghahanda ako ng dinner sa bahay. Tumango lamang siya at lumisan bitbit ang kanyang shoulder bag. Kampante naman siyang hindi gagawa ng kabalbalan si Oliver, kaya tiwala siyang iwan ditong mag-isa ang anak nila. Dahil sa traffic ay inabot ng gabi sa lansangan si Mariel. Nagtaksi lang kasi siya. Pagdating niya sa kondo ay walang tao sa unit niya. Nagbihis lang siya at nagtungo sa unit ni Oliver. Naroon si Omar at Roxanne. Sinalubong siya ng bata sa lobby. "You're back, Mommy! Ready na po ang food!" Sabi nito matapos siyang halikan sa pisngi. "Sinong nagluto?" "Siyempre si Daddy. Naroon po siya sa kitchen. Halika po!" Hinila siya nito sa kanyang kamay patungo sa kusina. Naabutan nila si Oliver na abala sa paghiwa ng buong karne ng baka na naluto na. May suot pa itong itim na apron at bughaw na kamiseta sa loob. Naka-shorts lang ito na itim. "Hi, kamunti ka na malate." Nakangiting sabi nito. "Traffic kasi, may pinuntahan pa kaming tao kanina at kinausap tungkol sa bagong kaso." "You must be hungry. Tara na sa dining." Sumunod silang mag-ina sa malawak na dining area kung saan nakahain na ang ibang pagkain. Natakam siya sa iba't ibang putahe, maraming gulay at seafood. "Tikman niyo tong specialty ko, Western-style beef with rosemary." Sabik na wika ni Oliver. Naglagay na ito ng isang hiwa ng karne ng baka sa bawat plato nila ni Omar. Inayos nito ang pagkain at nilagyan ng side dish na gulay. Katuwang nito si Roxanne sa pag-aayos ng pagkain. "Ang special naman ng food," komento niya. "Siyempre, special kayo ng anak ko eh." "Paano ka natutong magluto, Oliver?" O sisa niya. "I learned it from my mom. Mahilig siyang magluto at noong nagkaroon ng restaurant ang resort niya sa Cebu, naengganyo rin ako mag-aral magluto bilang paghahanda sa independent life ko. At syempre, isa to sa pangarap ko, ang may pagluto ang mga taong mahal ko." Ang sweet naman ni attorney, sana all. Sabad ni Roxanne na nagsasali ng orange juice sa bawat baso. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Mariel habang ninanamnam ang pag-aasikaso ni Oliver sa kanyang pagkain. Bumabawi ito. Noong kasal kasi sila, ay hindi nito nagagawa ang ganoong bagay sa kanya.
Palibhasa rin ay ipinanganak na mayaman at may mga katulong. Kabaliktaran na ang nangyayari ngayon. Ito na ang kumukuha ng atensyon niya. "Let's pray," sabi naman ni Omar. Pinangunahan na nito ang panalangin. You have a good parenting, Mariel. Thank you for teaching our son how to pray. Ani Oliver. Tungkulin ko yon bilang ina, ang turuan ng mabuting asal ng anak ko. Anya. Malapad nang umiti si Oliver. Pumikit na rin ito at nakinig sa dasal ni Omar. Maiksi lang ang panalangin ngunit mula sa puso ng bata. Pagkatapos ay masaya nilang pinagsaluhan ang hapunan. Sumabay na rin sa kanila si Roxanne. "Mommy, dito tayo matutulog ah." Maya-maya ay hiling ng bata. Napatitig si Mariel kay Oliver. Nakangiti ito. Tila gusto ring hilingin na doon sila matulog mag-ina. "May pasok ako bukas anak, baka malate ako magising." Alibay niya. "Gigisingin naman po kita. Sige na mami, wala kasing kasama si daddy. Malungkot siya rito." Pilit ng bata. "Pero paano si Ate Roxanne? Mag-isa siya sa unit natin?" "Sasamahan po siya ng boyfriend niya, sigurado." Namilaw rin ang mga mata ni Oliver. Nagmamakaawa. "Sige na, pero ngayong gabi lang ah." Anya pagkuwan. "Yay! Salamat, Mommy!" Nagbunyi na ang bata. Pagkatapos ng hapunan ay umuwi saglit si Mariel ng unit nila at kumuha ng damit nilang mag-ina. Pagbalik ay naligo siya sa banyo ng kwarto ni Oliver. Inaantok na siya pero kailangan pa niyang hintayin makatulog si Omar para wala na siyang aalalahanin pa. Paglabas niya ng banyo ay napatili siya nang maaktuhan si Oliver na naghuhubad ng damit. Kumakasigaw ka naman, wagas. Angal nitong natatawa. Humarap pa ito sa kanya. Umiwas siya ng tingin kahit nakita na kung gaano kahitik sa muscles ang puso ng binata. Nag-mature na rin ang katawan nito. "Hindi ba pwedeng sa banyo ka na maghubad, Oliver?" Anya. "Ayoko magdala ng hinubad na damit sa banyo. Gusto kong hubad na ako kung papasok." "Gawin mo yan na walang ibang tao rito." "Hindi ka naman ibang tao, Mariel. Nakita mo na akong hubad noon. Nahawakan mo pa nga ang katawan ko eh." "Noon yun at wala ka pa naman masyadong muscles nun." Lumapit siya sa kama na hindi sinisipat ang binata. Naiirita siya sa malanding hagik-gik nito. "Hindi ba dapat? Masabi ka kasi mature na ang katawan ko. Mas masarap na akong yakapin ngayon. Malaman na at macho." Anitong nakangisi. "Tumigil ka, Oliver." Singhal niya. Ngunit nang lingunin niya ang binata ay tanging itim na brief na lamang ang suot nito. Itutulak sana niya ito ngunit hinuli nito ang kanyang mga kamay. Nakipagbuno siya ng lakas dito pero hindi umubra ang liksi niya. Niyapos siya nito hanggang sa mabuwal sila sa kama. Pareho silang natigilan nang tila iisa ang direksyon ng tibok ng kanilang mga puso. "We might not have loved each other before, but now I'm sure we both feel it, Mariel." Anas nito habang gadaliri na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. "Paano ka nakakasigurong pareho tayo ng nararamdaman, Oliver?" "Don't deny it, please. Ako aminin ko na. I like you, and I will work hard to make you fall in love with me harder." "Paano kung mali ka ng iniisip?" "Bihira magkamali ang instinct ko, detective. Ignore me if you don't love me." Magsasalita pa sana siya ngunit siniil na siya ni Oliver ng marubdob na halik sa mga labi. Sa ilalim ng halik nito ay nahukay nito ang tunay na laman ng kanyang puso. Alam niya na hindi maitatago ang katotohanang umiibig na siya sa dating asawa. Kung kailan tumugod na siya sa halik nito, ay saka naman may kumalampag sa pinto ng kwarto. Ayaw pa sanang tumigil ni Oliver ngunit itinulak niya ito sa dibdib. "Mommy? Daddy?" Sigaw ni Omar mula sa labas. "Tama na, Oliver. Kailangan tayo ng anak natin." Singhal naman niya rito nang muli sana siya nitong hahalikan ulit. Iritable itong tumayo. "Omar naman, wrong timing ka anak." Reklamo nito. Bumangon na rin siya at lumapit sa pintuan. "Maligo ka na, ako na bahala kay Omar." Anya. Pumasok naman ito ng banyo. Nang mabuksan ang pinto ay kaagad pumasok si Omar sa kwarto. Bitbit nito ang tablet na naghang. Naglalaro pala ito ng online football game. "Mommy, ayaw nang gumana nito. Pakiayos po, please." Anito. Kinuha niya ang tablet at inayos. Bahagya rin siyang nainis dahil sa naudlot ng momentum nila ni Oliver. Pero hindi niya kayang baliwalain ng anak kahit hindi importante ang pakay nito. "Huling laro mo na to anak ha? Matulog ka na pagkatapos."
Anya ng maayos ang tablet. Opo, Mami. Wait ko po si Daddy. Humiga na sa kama ang bata. Doon ito matutulog kasama si Oliver. Siya naman ay sa kabilang silid. Bumalik na sa unit niya si Roxanne at ayaw makaistorbo sa bonding nilang mag-anak. Lumipat na siya sa kabilang kwarto ngunit walang aircon. May ceiling fan nga, hindi naman gumagana. Kahit buksan niya ang bintana ay maalinsangan ng hangin. Lumabas siya at binuksan ang aircon sa salas. Anong problema, Mariel? Tanong ni Oliver nang madatnan siyang hindi mapakali. Wala palang aircon sa guest room mo. Anya. Oo nga pala. Inilipat ko rito sa salas ng aircon. Wala naman kasing gumagamit ng guest room. Dito na lang ako matutulog sa sala. Ano? Bakit hindi na lang sa kwarto ko? Maluwag naman ang kama ko. Kasya tayong 3 ni Omar. Balikot si Omar at ayaw ka na siksikan sa higaan. Maglatag na lang ako na extra foam sa sahig at doon ako hihiga. Sige. Sumang-ayon din siya. Kinuha ni Oliver ang foam sa kabilang kwarto at inilatag sa sahig katabi ng kama nito. Maya-maya ay lumipat si Omar sa extra foam. Daddy mo ang hihiga riyan, anak. Anya. Dito na ako, Mami. Mas gusto ko rito. Anito. Aangal pa sana siya ngunit ayaw nang kumilis ng anak niya. Hayaan mo na, Mariel. Dito na tayong dalawa sa kama. Ani Oliver. Tinitigan niya ito ng mahayap. Sinadya mo to, no? Ang alin? Tumawa pa ito. Hindi na siya kumibo at naunang humiga sa kama. Humiga na rin si Oliver pero hindi niya hinayaang makalapit sa kanya. Naglagay siya ng unan sa pagitan nila. Huwag kang mag-alala. Magigising kang walang sakit sa katawan, detective. Sabi nito. Nakaharap ito sa kanya. Mararamdaman ko naman kapag gumapang na ang kamay mo palapit sa akin. Tinalikuran niya ito. Para namang first time natin nagtabi sa kama. Hindi mo ba namimiss ang yakap ko? Kailan mo ako niyakap? Nung nalasing ka lang naman. Humagikik ito. Huwag din nating isipin ang nakaraan. Pumiksi si Mariel nang maramdaman ang braso nito na lumingkis sa kanyang bewang. Don't move. Kapag iniwasan mo ako, mag-a-assume ako na mahal mo ko. Siniko pa niya ito. Yun ang paraan niya ng pagpapahayag ng totoong damdamin para kay Oliver. It means yes, mahal mo ko. Pabulong nitong sabi. Oliver, wag mo akong pigaing umamin. It's still useless. Bakit? Hinikpitan pa nito lalo ang yapos sa kanya. Dumukwang pa ito sa kanyang muka. Nilingon niya ito. Pinagbibigyan lang kita dahil kay Omar. At kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ko hahayaang maniig. May fiancé ka na at ayaw kong makasira ng relasyon. Patuloy ang palatak niya, ngunit tila hindi siya naririnig ng lalaki. Maingay rin si Omar, kumakanta. Mukhang nag-usap ang mag-ama. Yumuko ito, tinalik-halikan siya sa leeg. Please stop refusing me. What matters to me is to be with you again, Mariel. Bulong nito. Hindi mo ba ako narinig, Attorney Oliver? No, puso mo lang ang gusto kong pakinggan. Nang ayaw nitong tumigil sa paghalik ay tinadyakan na niya ito sa binti sabay tulak sa dibdib nito. Umayos ka. Mahiya ka naman sa anak mo. Singhal niya rito. Dumistansya rin ito. Sorry. Gusto ko lang lubusin ang pagkakataong to na bumibigay ka sa panguusig ko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo pinapanindigan ang nararamdaman mo sa akin, Mariel. Matulog ka na nga. Muli niya itong tinalikuran. Tumahimik na din ito. 3 araw nang late umuuwi si Mariel dahil sa magkasunod na kasong inaatupag niya. Biyernes ng hapon pagkatapos ng duty niya ay dumiretso siya sa law firm ni Oliver. Kasama kasi nito si Omar. Kamusta, detective? Nakangiting bati ni Raymart nang magkasalubong sila sa pasilyo ng 3rd floor. Ayos lang. Anya. Napadalaw ka ata. Susunduin ko lang ang anak ko. Umalis sila ni Oliver at hindi pa bumabalik. Bakit wala kasama ni Oliver ang anak mo? Umusisa na ito. Hindi niya nasagot si Raymart nang may magandang babaeng lumapit. Raymart, narito ba si Oliver? Tanong ng babae. Hello, Eunice. Long time no see. Umalis kaninang 12:00 si Oliver eh. Ganun ba? Pupuntahan ko na lang siya sa kondo niya mamaya. Magsisimula na rin pala ako sa trabaho as a lawyer. Talaga? Matutuloy na rin ba ang kasal niyo ni Oliver? Napatitig si Mariel sa mukha ng babae na biglang tumabang ang ngiti. Nilamon siya ng mabigat na emosyon nang mapagtanto na si Eunice ang fiancé ni Oliver. Nagpaalam siya kay Raymart nang may tumawag sa cellphone nito.
Umalis na lamang siya upang mamalengke. Pagsapit ng gabi ay walang nadat ng tao sa unit niya si Mariel. Umuwi sa probinsya si Roxanne, may 3 araw na, kaya pinasama niya si Omar sa tatay nito. Nagtungo siya sa unit ni Oliver para sunduin na ang anak. "Mami!" Bungad ni Omar nang mapagbuksan siya ng pinto. "Kunin mo na ang gamit mo anak at uuwi na tayo." Kaagad niyang sabi sa bata. "No, dito po ako matutulog." Pagmamatigas nito. Sumilip siya sa loob ng bahay nang makarinig ng boses ng batang babae. Namataan niya si Oliver na karga ang batang umiiyak. Hula niya nasa 4 na taon na ito. "Daddy, sakit tummy ko." Angal ng batang babae. Hindi lang naman siya ni Omar sa kanang kamay, kaya tuluyan siyang nakapasok. Nagulat pa si Oliver at napatitig sa kanya. "Mami, may little sister ako, si Doreen." Wika ng kanyang anak. Hindi malaman ni Mariel ang sasabihin nang gupuin siya ng makirot na emosyon. Tinawag ng bata na daddy si Oliver. Ibig sabihin ay anak nito yon. "Uwi na tayo, Omar." Matigas niyang sabi sa anak. Wait lang, Mariel. Pigil naman ni Oliver. Hinakot niya ang gamit ni Omar at hindi pinansin ang tatay nito na pinatatahan ang batang babae. Bigla naman itong nagsuka kaya lalong umiyak. Maya-maya ay may dumating na babae, si Eunice. Tinawag itong mommy ng batang babae. Napatakbo ang babae kay Oliver at kinuha ang bata. "Dalhin natin siya sa ospital, Oliver." Natatarantang sabi ni Eunice. "Sige, mauna na kayo sa labas." Wika naman ito. Hindi lang ni Mariel si Omar palabas ng bahay kasunod ng mag-ina. Papasok na sila sa kaniyang unit nang pagilan siya ni Oliver. "Mariel, sandali." Anito. Iniwaksi niya ang kamay nitong sana'y hahawakan siya sa braso. "Pagod na ako, Oliver. Huwag mo na akong abalahin. Magpapahinga na ako. At tupagin mo ang mag-ina mo." Anya. "Babalik ka agad ako. Mag-usap tayo." Tanalikuran na niya ito at tuluyan siyang pumasok sa kanyang unit. Nang maisara ang pinto ay sumandal siya roon at hindi natimpi ang bugso ng damdamin. Lalo lang kumirot ang kanyang puso at nag-udyok sa kanyang pagluha. "Mommy, why are you crying?" Curious na tanong ni Omar. Hinatak niya ito at mahigpit na niyakap. "Wala to anak, pagod lang si Mommy." "Bakit po pala daddy ang tawag ni Doreen sa daddy ko, Mommy? Kapatid ko po ba talaga siya?" Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib at napahigbi. Hindi na niya nasagot ang tanong ng anak. Ano bang isasagot niya? Wala rin naman siyang alam. Samantala, hindi mapakali si Oliver habang hinihintay si Eunice. Kinausap kasi nito ang doktor na nag-asikaso kay Doreen. Gusto na niyang umuwi at makausap si Mariel. Alam niya na masama ang loob nito. "Oliver, pasensya na. Baka pwedeng dito ka muna." Ani Eunice nang makalapit sa kanya. Hinarap na niya ito. "Hindi pwede. Tinawagan ko na si Rico. Papunta na siya rito." Anya. Si Rico ay ang pinsan niya sa mother's side na totoong ama ni Doreen. "Galit ka pa rin ba sa akin?" "You lied to me for 5 years. What do you expect?" "Sorry. I just love you so much." "Tama na, Eunice. Kailan mo na hindi kita minahal? Pinakisamahan lang kita dahil kay Doreen. Hindi mo na ako maluloko kaya tumigil ka na. Wala na rin akong pakialam sa issue natin. I'm busy caring for my legitimate son now. Magpapakasal na rin ako." "I'm sorry." Humihikbing wika ng babae. Tinalikuran na niya ito. "Aalis na ako. Hintayin mo na lang si Rico." Hindi na siya nagpapigil at kaagad na umalis. Nasa lubong pa niya sa exit si Rico kasama si Raymart. "Oliver, kumusta si Doreen?" Balisang tanong ni Rico. "Inasikaso na siya ng doktor." Walang buhay niyang tugon. "Sorry, Oliver. Hindi ako updated sa relasyon niyo ni Eunice. Matagal na pala kayong hiwalay. Hindi naman niya sinabi. Ang tahimik din ni Rico. Siya pala ang ama ni Doreen." Wika naman ni Raymart. "It's okay. Maiwan ko na kayo. Pupuntahan ko pang sarili kong pamilya." Paalam niya at tuluyang lumisan. Lumulan siya ng kotse pa uwi. Ngunit pagdating sa kondo ay ayaw na siyang pagbuksan ni Mariel ng pinto. Hindi rin ito sinasagot ng kanyang tawag. Kinabukasan ng umaga na siya bumalik sa unit ni Mariel. Si Omar ang nagbukas ng pinto. "Hello, Daddy!" Bati nito. "Hi, son. Gising na ba ang mami mo?" "Hindi pa po siya natulog ata." "What? Nasaan siya?" "Nasa banyo, ayaw lumabas." Ginupo na siya ng kaba.
Napatakbo siya papasok ng kwarto ni Mariel. Kinalampag niya ang pinto ng banyo roon. Mariel, open the door please. Samo niya. Wala pa rin itong sagot. Naalimpungatan si Mariel dahil sa lakas ng kalampag sa pinto ng banyo. Akala niya si Omar lang ito pero boses ni Oliver ang kanyang narinig. Naparami ang inom niya ng alak at inabot ng madaling araw. Nakatulog na siya roon sa banyo. Mariel, buksan mo to. Muling sigaw ni Oliver. Halos masira na ang siradura ng pinto. Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Pinagbuksan niya si Oliver. Nang makapasok ito ay bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Thank God you're okay. Nanginginig nitong sabi. Pilit niya itong itinutulak sa dibdib, ngunit ayaw siyang pakawalan. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo iniwan ang anak mo na may sakit? Anya. Hindi ko anak si Doreen, Mariel. Pinakawalan din siya nito. Pero daddy ang tawag niya sa'yo. Fiancé mo si Eunice, di ba? Oo, pero matagal ko nang na-cancel ang kasal namin simula nang nalaman ko na hindi ako ang totoong ama ni Doreen, kundi ang pinsan kong si Rico. Nalasing kasi ako ng birthday ni Mommy. At kasama ko si Eunice sa kwarto. Giniit niya na may nangyari sa amin. Ilang buwan nang lumipas, sinabi niya na buntis siya at ako ang ama. Nung nalaman yun ni Mommy, nakipagkasundo siya sa pamilya ni Eunice na kasosyo niya sa negosyo sa Cebu. Na-engage kami, pero hindi ko mahal si Eunice. Last year nung namatay si Mommy, kinausap ko si Eunice at parents niya. Inamin kasi sa akin ni Rico na siya talaga ang ama ng bata. Nagpa-DNA test din ako at totoo nga. Pero itinuring kong anak si Doreen kasi ako rin ang nakagisnan niyang ama. Kaya ako umalis ng Cebu at lumipat dito ay para makaiwas kay Eunice. Kwento nito. Pero narito na si Eunice. She's hoping for my forgiveness. Wala akong problema sa bata dahil wala naman siyang kasalanan. Nagtatrabaho si Eunice sa law firm ng uncle ni Rico. At kahapon, hinatid ng mami niya si Doreen sa unit ko kasi walang tao sa bahay ni Rico. Hindi ko naman matanggihan ng bata. Lumabas siya ng banyo at nagligpit ng kalat. Magulo pa pala ang buhay mo. Ayusin mo muna ang gusot sa inyo ni Eunice. Anya sa matigas na tinig. Matagal ko nang naayos ang problema sa amin, Mariel. Si Eunice lang ang naghahabol sa akin. Tinanggihan ko nga ang job application niya sa law firm ko eh. Lawyer na rin siya. Kakapasa lang niya sa bar exam at gusto na rin niyang tumira rito sa Maynila. Please don't make it a big deal. Gusto kong mag-focus tayo sa pamilya natin. I'm sure aayusin din naman ni Rico ang sa kanila. Pangako na hindi na ako lalapitan pa ni Eunice. Muli niya itong hinarap. Paano tayo makakapag-focus kung may humahabol sa iyong babae? Ayoko ng ganun, Oliver. Gusto ko tayo lang, walang nanggugulo. Ayoko nang may kaagaw sa buhay mo. Hindi na rin niya natimpi ang himutok ng puso. Tuluyang lumapit sa kanya si Oliver at napangiti. You mean, mahal mo ko? Usig nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Oo, mahal kita. At hindi ko matanggap na may kahati kami ni Omar sa buhay mo. Naging emosyonal na siya at napaluha. Nanubig na rin ang mga mata ni Oliver, ngunit nanatiling nakangiti. Hinatak siya nito sa braso at ikinulong sa mga bisig nito. Promise, wala kayong kaagaw ni Omar sa buhay ko. Kayo lang ang pamilya ko ngayon at walang makakasira sa atin. I love you so much, Mariel. Please, let's start over again. Masuyong pahayag nito. Isinubsob niya ang muka sa matipuno nitong dibdib. Aasahan ko yan. Kapag nalaman ko na may iba ka pang pamilya, promise, ni anino namin ni Omar hindi mo makikita. Saka bakit ba lagi ka nalang napapakasal sa hindi mo mahal kapag nalalasing? Hindi ka na talaga nadala nun sa atin eh, no? Natawa ito. Hindi ko rin alam. Kaya nga hindi na ako nagpapakalasing. Ayaw ko nang mapikot ulit. Dapat lang, dahil may agreement na tayo, okay? Yes, detective. Pero kung ikaw ulit ang pipikot sa akin, ayos lang. Sira ulo, seryoso nga ako. Pangako, kayo lang ni Omar ang pamilya ko at mamahalin ko. Huwag ka nang magtampo. Kumain ka na ba? Bakit ka ba kasi nagkulong sa banyo? Tumingala siya rito at umiling. Hindi ako kumain dahil sa sama ng loob. Hindi ko rin namalayan na nakatulog na ako sa banyo. Silly. Piningot nito ang kanyang ilong. Paggawa na isiniil siya nito ng halik sa mga labi. Tinugon niya ang halik nito na may pagkasabik. Maya-maya ay pumasok si Omar kaya sila naghiwalay. Mommy, nagugutom na ako. Walang food. Reklamo nito. Huwag mo sabihin hindi pa rin kumakain si Omar mula kagabi. Ani Oliver. Kumain siya ng niluto kong sinangag na kanin at adobong manok.
Konti nga lang yun, pinulutan ko ang isang hita ng manok. Anya, napailing ang lalaki at pinisil siya sa baywang. Maligo ka muna, amoy ala ka. Magluluto ako. Nakasimangot na hinabol niya ito ng tingin. Bumalik na lamang siya sa banyo at naligo. Pagsapit ng tanghali ay nakabalik na si Eunice sa kondo ni Oliver kasama ang anak nito at si Rico. Pinuntahan nila ito. Walang kibo ang babae nang ipakilala siya ni Oliver na fiancé nito at ina ni Omar. Pasensya na sa abala, Oliver. Aalis na kami ni Eunice. Sa bahay ko na sila tutuloy. Paalam ni Rico. Walang problema. Mag-usap kayo ng maayos at utang na loob. Huwag niyo na akong abalahin. Tahimik na ang buhay ko kasama mag-ina ko. Ani Oliver. Sa wakas ay humingi na rin ng tawad si Eunice. Professional din naman ito at tanggap ang pagkatalo sa puso ni Oliver. Pagkalipas ng isang buwan ay umuwi ang papa ni Mariel mula sa US at dumalo sa kasal nila ni Oliver. Hindi rin ito makapaniwala nang malaman na nagkabalikan sila. Meant to be talaga kayong dalawa ni Oliver, anak. Wika ni Manalo, ang ama ni Mariel. Kasalukuyang nagsasalo sila sa hapunan pagkatapos ng seremonya ng kasal. Kami naman talaga ni Mariel ang nakatadhana, Papa. Napaaga lang ang pagtatagpo namin noon at sa maling panahon. Ani Oliver. Tama, maliman ng panahong nagtagpo, nasa tamang tao naman kami. Gatong ni Mariel. Masaya ako para sa inyo. Congrats ulit. Cheers! Unang nag-angat ng baso ng wine ng Ginoo. Sinundan naman nila itong mag-asawa. Dumalo rin ang mga empleyado ni Oliver sa law firm. Maging si Rico at Eunice na ikakasal na rin ay naroon din. Nang mabusog ay pumasok na sila sa hotel suite na inukupan nila kasama si Omar. Nakatulog na ang kanilang anak. Napagod ito sa maghapon. Pinag-usapan naman nila ang future habang nakahiga sa kama na magkahawak ang kamay. Magkakaroon na rin ng kapatid si Omar, honey. Anya. Napaupo si Oliver. Talaga, honey? Tumango siya. Thank you. I love you. Mahigpit siya nitong niyakap. I love you more. Inunahan niya ito ng halik sa mga labi na dagdi naman nitong tinugon. At sa pagdating ng kanilang anak na babae, ay lalong naging masaya at masagana ang kanilang pamilya. Nauwi man sila noon sa divorce, pero muli silang pinagbuklod upang magtapos sa pagmamahalan. It's true love that can be rekindled and grow stronger with effort, understanding, and a willingness to work on the relationship. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.